If you want to know the person, watch his lifestyle because fruits never lie. To Pastor Wilbert and Pastor Hasmin, maraming salamat po muli sa opportunity na pagkatiwalaan po ako na magbahagi ng salita ng Panginoon gamit ang inyong platform. Sa nagpapastor po sa akin, Pastor Awi, Pastor Cha at sa inyong buong pamilya, maraming salamat po sa patuloy na pagtuturo, pagdidisiplina, paggabay at pagtitiwala sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako ngayon dito. Sa aking mga kapatid sa Winwakat, na lagi pong sumusuporta at nagmamahal sa akin, maraming salamat. Sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga naaabot ng aking tinig, isang magandang hapon po ang aking pagbati. Kanina po sa aking panimula, aking binanggit, kung nais nyo pong higit na makilala ang isang tao, tingnan nyo po ang kanyang pamumuhay. Kasi po, ang bunga ay hindi kailanman nagsisinungaling. Marami po sa atin, we claim to be Christians. Sinasabi po natin, nakilala natin ang Panginoon, may banal tayong takot sa Panginoon, tinanggap po natin ang Panginoon as our Lord and Savior. Matagal na po tayong mga mananampalataya, matagal na po tayong gumagawa ng sa tingin po natin ay kalooban ng Panginoon. Ngunit, taliwas naman po ang mga nangyayari o manifestasyon sa ating buhay. Nakakalungkot man po. Pero even po, si Pastor Wilbert, nagsabi po siya sa quotation niya, our fruit is the proof that we are called by God. Uulitin ko po, our fruit is the proof that we are called by God. Ang Diyos po, lagi po siyang naghahanap ng bunga sa kanyang mga anak. Mamaya talakayin po natin yan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking karanasan way back 2017, nung una po akong nakasama sa Malaysia kay Pastor Wilbert, sa team po ni Pastor Wilbert, sa pamamagitan po ni na Pastor Awi, na dumalo po ng spiritual intake kay Dr. Jonathan David, yung spiritual father po ni Pastor Wilbert. Ito po yung katagang binanggit sa akin ni Pastor Wilbert na talaga pong nagrema sa akin at kahit kailan po hindi ko nalilimutan. Sabi po sa akin ni Pastor Wilbert nung kami po ay nasa hotel, sabi niya sa akin sa kwarto, sabi niya sa akin, if there's a favor, there's a purpose. Again, if there's a favor, there's a purpose. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga government employee po, hindi po ganun kadali ang magpaalam, lalo't higit magpa-file ka ng leave. Pero alam niyo po, sa habag at biyaya at pabor ng Panginoon na laging ipinararana sa akin, lagi po ako nakakasama sa mga spiritual intake, annual, mid-year, sa mga patawag po ni Pastor Wilbert, kasama ang nagpapastor po sa akin, si Pastor Awi at ang kanyang pamilya. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi even the Bible, it speaks sa Matthew 7:20. Sabi doon, therefore, by their fruits, you shall know them, or you will know them. Sa bunga po, makikilala mo sila. Malalaman mo, maikukumpara mo ang tunay na mananampalataya, ang tunay na may kinikilalang Diyos, ang tunay na may binagong buhay. Makikita mo sa kanyang bunga dahil ang bunga nito ay hindi kailanman magsisinungaling. Sabi po sa Marcos chapter 11 verses 12 to 14, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya na kasama ang 12. So ito na po yung nangyari. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betanya, nakaramdam ng gutom si Jesus. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang puno ng igos na maraming dahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Subalit, dahil hindi pa panahon ng pamumunga nito, wala siyang nakita kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain pa ng bunga
mula sa iyo. Narinig iyon ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, if we do not bear fruits, we are under cursed. Kapag hindi po tayo nakakaranas ng bunga bilang isa sa mga manifestasyon ng glorya, ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay, na siya talaga yung nangunguna at naghahari sa ating buhay. Mga kapatid, isa daw po itong sumpa para sa atin. Because ang salita ng Panginoon, sabi niya, He will not give His glory to another. And if we are created according to His image and likeness, mga kapatid, therefore, mararanasan po natin ang mga bagay na ito, ang mga pabor ng Panginoon. Alam niyo po, paano po natin masasabi na pabor ito ng Panginoon? Because the blessing is for everyone, but the favor belongs only to a son. Alam niyo po, pagka talagang ang isang bagay, ang isang sitwasyon, ang isang pangyayari, ay hindi kayang pangyarihin ng isang normal na tao. Alam mo na hindi kilos ng tao, alam mo imposibleng magawa ng isang tao, therefore kapatid, ang Diyos ang kumilos para mapangyari iyon. And that's what you call favor. Bakit? Kasi ginagawa mo yung kalooban niya. Bakit? Kasi sumusunod ka sa kanyang mga batas at prinsipyo. Bakit? Kasi nagpapasakop ka sa authority mo. Lalo tigit sa nagpapastor sa'yo. Because yung first spheres of authority, mga kapatid, kung hindi ito magsisimula sa church, kung hindi ka ma-equip, hindi ka mag-a-update, mag-a-upgrade ng mga fresh and now words of God, magiging sablay ka even sa family mo, magiging sablay ka even sa sphere of influence mo o sa iyong marketplace, at sablay ka din pagdating saan? Sa community na kinabibilangan mo. Even sa Santiago 2, chapter 2, verse 18, sinabi, ngunit may magsasabi, mayroon kang pananampalataya at mayroon naman akong gawa. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Balikan lang po natin yung verses 14 to 17. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Marami pong ganyan. Diba, sabi ko nga kanina, marami nagsasabi na sila'y may pananampalataya sa Diyos, na sila'y naniniwala sa Diyos, ngunit hindi naman po ito ang ipinakikita ng kanilang pamumuhay. Taliwas po ang kanilang mga pinaggagawa sa kanilang sinasabing pinaniniwalaan. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Talon tayo sa 19. Yung kadugsong po, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Sabi po ng Biblia, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Kung sinasabi natin na tayo may pananampalataya, ang demonyo, kapatid, nananampalataya din. At ang sabi ng salita ng Panginoon, nanginginig pa. Di ba meron din tayong kasabihan o katagan na sinasabing, do not just give them the fish. Teach them how to fish. Ikaw ba yung uri ng Kristiyano o mananampalataya na hanggang pangarap ka na lang ba o ambisyon ka na lang ba na dun sa mga naririnig mo na nagpipreach ng salita ng Panginoon, nagte-testimony sila, at nararanasan nila yung kapangyarihan, gloria at pabor ng Panginoon sa kanilang buhay, mananatili ka na lang ba na laging tagahanga? Na sana ako din ganun. Hindi masama na sa umpisa, hangarin mo din. Pero kapatid, hakbangan mo. Hindi pwedeng lagi ka na lang, buti pa siya. Sana ako din.
Alam nyo mga kapatid, before I was just youth, ipagpalagay nating children sa church, and lagi lang akong nakaupo. Actually, hindi pa nga sa unahan, lagi pa nga padulo eh. Alam ko na pinagkalooban ako ng Panginoon ng husay sa pag-awit. Hindi naman po ganun kahusay, husay lang, hindi pinakamahusay. May kaalaman po sa pagkanta, sa tamang tono, marunong duminig, Noon, sabi ko, pangarap ko lang na, Lord, gusto ko din pong magpaawit. Gusto ko pong mag-worship lead. Hindi pa sa akin malinaw noon kung paano mangyayari yon. Pero hindi po ako tumigil sa pagdalo. Opo, dati, nung hindi pa ako matured, nung immature pa ako po ay dadalo, hindi dadalo, sisimba, hindi sisimba. Alam niyo po, ganun po ako dati. Pero, ganun pa man dahil sa natanim po sa akin, sa salita ng Panginoon, hindi po ako tumigil. At yun po ay hinakbangan ko. And little by little, nung ako po ay napakonekta kay Pastor Awi, at napakonekta po siya kay Pastor Wilbert, doon po lalo pong na-enhance, na-develop po yung aking pagpapaawit. At this time, mas accurate na po kaysa dati. Kasi marami po naman akong kasablayan dati eh. Marami po akong mga hindi alam na mga batas at prinsipyo ng Panginoon. Nagpapakanta po ako pero marami po ako nababiolate. Banal po ako linggo pero pagdating po ng Lunes hanggang Sabado, walwal po ako. 'Di ba? Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman kung saan po ako hinango ng Panginoon. And hindi po ako nahihiyang aminin yun. And sabi nga ng salita ng Panginoon, if you will boast on what I have done in your life. At sobra ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay nagagamit ng Panginoon sa napakalaking gawain. At hindi lang po ba sa napakalaki, alam niyo po, yung ikaw ay magpaawit sa mga lingkod ng Panginoon na dumadalo sa SCB, na taga iba't ibang dako po ng Pilipinas. Talagang kada po ako yung magpapaiyak, kada po ako yung magpapaawit, ako po ay talagang naiiyak. Talagang minsan hindi pa ako nakakatulog kasi talagang pine-prepare ko po talaga yung spirit ko, yung sarili ko, yung mga ide-declare ko, yung kanta, And never po ako na dumadating unprepared. Kasi if we want God to trust us with bigger things, start with small ones, mga kapatid. Diba ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki? Proseso po yung aking pinagdaanan. It cannot be done in an overnight process, mga kapatid. Matagal ko po yung tinarbaho. Lagi nga pong sinasabi sa amin ni Pastor Awi, knowledge is one thing, but the application of what we know is another thing. Marami nga tayong napapakinggan. Ang tanong, nauunawaan ba natin? Kung nauunawaan talaga natin, nai-apply ba natin? Kasi kung nai-apply natin, mapapatunayan natin, and that becomes wisdom. And hindi po yung kayang i-contest ng dyablo at hindi niya kayang nakawin sa atin yun kailanman. Because it has been proven and tested. Knowledge is information. Understanding is comprehension. Wisdom is application. Ang aking pong ibabahagi ngayong hapong ito ay pinamagatan ko pong our fruit is our proof. Our fruit is our proof. Ulitin ko po, sabi nga po, the blessing is for everyone, but the favor of God belongs only to a son. Iikot lang po ang aking ibabahagi sa inyo ngayong hapong ito sa tatlong puntusan po o tatlong katanungan. Una, what is fruit? Ano bang ibig sabihin ng bunga? Kasi marami sa atin naghahangad nito. Kaya lang,
yung proseso kung paano po natin ito maa-acquire. Ano po ba yung dapat gawin? Ano po yung mga prinsipyo at batas na kailangan natin i-apply? Yun po yung hindi malinaw sa atin. Pangalawa, how to experience the fruits in order to have proof. Paano ba natin mararanasan yung bunga? Para hindi na lang tayo sana all. Pangatlo, what are the fruits that are visible as proof? Mga kapatid, ito pong mga bungang ito ay hayag nakikita. Hindi ka pwedeng masyadong spiritual pero wala namang nagtatranscend sa physical. Yung overflowing po ng ating spiritual growth because of the spiritual nourishments that we have received, nag-overflow po yan. Nagtatranscends po yan. Even into physical, even in the natural. Our stature, and hanggang sa atin pong status. Nakikita po yan, mga kapatid. Simulan na po natin sa unang puntusan. Ang unang katanungan po, what is fruit? Ito po, ni-research ko ha. Sabi po doon, fruit is used over 60 times in the New Testament. Ang original Greek word po niya ay karpos, which is used in the Bible and can be used both literally and figuratively. Majority of the references to fruit in the Bible are meant figuratively, referring to the results of something, like fruits of your labor. Bunga po ng ating mga pinaghirapan. Di ba sinasabi nga po ng salita ng Panginoon, walang pagpapagal na nasasayang sa Kanya. Bakit kaya hindi ini-reveal agad sa atin ng Panginoon yung mga pwedeng maging tayo o yung mga posibleng maranasan natin? Kung ano magiging tayo, ano yung magiging destiny natin, bakit kaya hindi ni-reveal agad ng Panginoon sa atin? Because gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Alamin natin yung mga batas at prinsipyo niya kung paano natin mararanasan yung napakagandang plano at paano natin matutungo yung destiny na nakalaan para sa atin. Kasi kung ibinahayag na agad sa atin ng Panginoon, kung given na agad sa atin yun, do you think magagawa pa ba nating magtiwala sa Kanya? Kakailanganin pa ba natin siya? Ano pang magiging silbi ng buhay na ito? Ay habang tayo nabubuhay, patuloy tayong nag-aaral. Patuloy tayong natututo. Patuloy tayong lumalago sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon na ating tinatanggap. Diba? Sabi nga, when you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you start dying. Ayaw mo nang lumago? Ayaw mo nang matuto? Isa lang yun, kapatid. Pwedeng katapusan mo na. Okay? Pero alam ko, walang sino man sa atin ang gustong mamatay ng maaga. Kaya patuloy po nating alamin, sikapin na alamin ang kalooban ng Panginoon, ang Kanyang kaharian. At ang lahat ng bagay, ang sabi ng salita ng Panginoon, pag sumakitan nyo, pag sumakitan nyo, naunahin siya. At ang Kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay na ito'y idadagdag niya lamang. Diba? Kasi pag tayo yung gumawa ng mga bagay na idadagdag lang ng Panginoon, we tend to be frustrated. We tend to be disappointed. Kasi limitado yung kaya natin gawin. But our God is a limitless God. Okay? Wala siyang limit, mga kapatid. Lahat kaya niya gawin. Lahat posible sa Kanya. Okay? Next, sabi po dito, sa Matthew 13:23. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces, some 100-fold,
Psalm 60, Psalm 30. Sa ibang salin, sabi dito, but the seed falling on good soil. Mga kapatid, dapat pag nagtatanim tayo sa matabang lupa, para may inaasahan tayong ani or harvest pagdating ng panahon. Saan ba natin inuubos ang ating mga pera? Saan ba natin inuubos ang ating galing, ang ating talento, ang ating kakayahan, ang ating abilidad na pwede nating ma-turn into, pwede nating ma-monetize? Diba? Na pwede siyang maging wealth. Sabi dito, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times. Mga kapatid, sa isang Kristiyano o mananampalataya na malinaw sa kanya ang batas at prinsipyo ng Panginoon, hindi siya kuripot. Walang kalugihan sa kanya kung magtatanim, kapatid. Hindi siya nangangamba. Hindi siya madamot. Inuuna niya ang mga bagay na may kinalaman sa pagtataguyod ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Yun ang kanyang priority. Di ba? Even nga ang salita ng Panginoon sinasabi, di ba? Kapag tayo'y may itinanim, tayo'y may aanihin. Doon din sa awit na lagi namin kinakanta. Kapag madami ang itinanim, madami ang aanihin. Kapag kaunti ang tinanim, kaunti ang aanihin. Kapag hangin ang itinanim, bagyo ang aanihin. And even the Bible, sinabi nga, pag nagtanim ka, di ba, what you sow is what you will reap. Meron din sinasabi ang Panginoon na gumagawa ka lang ng gumagawa ng kanyang kalooban. Patuloy kang namumuhay sa kanyang katwiran at naghahari siya sa iyong buhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pwede kang umani nang hindi ikaw ang nagtanim. And sabi din ng salita ng Panginoon, di ba, 4 days? Pero sabi, no, look at the fields. They are already ripe. Pwede nang i-harvest, mga kapatid. Pero kapatid, dapat laging may tanim para may aanihin at merong maging bunga. John 4:35 to 36. Ito po yung mga verses na kung saan nabanggit po yung fruits. Do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. Dito po, fruit is also used as a metaphor for evangelism. This passage teaches people that the goal of evangelism is helping people enter a new life with Christ, not to gain glory. It's not about mas madami akong nasyaran. Di ba laging ganun? Mas madami akong nasyaran kaysa sa'yo, mas madami akong napatanggap, mas madami akong members kaysa sa'yo. Hindi masama. Yun talaga yung ultimate goal ng Panginoon, to preach the gospel of the kingdom, into all the world. Kaya lang after mong masyaran, after mong mapatanggap, what's next, kapatid? Nananatili ba sa loob ng simbahan? Nagagawa niya ba yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay? Na-i-release niya ba, nadidevelop niya ba yung full potential niya? Napapakinabangan ba siya ng Panginoon sa kanyang ubasan? O nananatiling mga taga-upo, taga-butas ng silya, may mga biro pa, taga-tayuman, mga taga-sita, mga taga-tanaw, tanawan. Ano po?
Hindi po masama yon. Pero lagi nating hindi masama yung, oo, madami kang nashiran, madami kang napatanggap. Kaya lang kapatid, God is always after quality and not quantity. Diba? Imagine, even ang Panginoong Hesukristo, diba, 12 disipulo lang ang meron siya. Enough na para yung gospel niya, the kingdom gospel, ay kumalat sa buong mundo. Sabi po sa Galatians 5, verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. The epistle, ito po yung sulat o liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. To the Galatians also define the concept of the fruit of the Holy Spirit. Diba? There are 9 fruits or must have attributes for a person living in accordance with the Holy Spirit. At yun po yung mga nabanggit ko. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, o sa ibang salin, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ito dapat po yung mga nakikita sa ating buhay. Na tunay tayong pinaghaharian ng Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu. Okay, dumako na po tayo sa paano ba natin mararanasan ang bunga in order for us to have proof. Kasi ang tao po, lagi po, pansinin nyo, lagi pong ang mga tao ay nag-oobserba. Yung mga nakakasama po natin, yung madalas po nating kasama sa bahay, kung hindi pa man po lahat ay mananampalataya, ano po, yung nakakasama po natin sa trabaho, ano po, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kaibigan. Alam nyo, lagi yung mga yan nagmamasid. Hindi lang tayo aware. Lagi silang nag-oobserba. Di ba? Kung totoo ba yung pagkakilala natin sa Panginoon, totoo bang pinaghaharian tayo ng Panginoon? Minsan nga, tignan nyo to ha, totoo na yung ginagawa mo. Di ba? Ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Nakikita nilang nagbabago ka, pero hindi pa rin sila naniniwala. Diba? Nakikita na nila yung ebidensya. Because ang tao laging gusto may ebidensya. May pruweba. May proof. Diba? Sa tao nga, to see is to believe. Pero kay Lord, believe and you will see. Ano ang ibig sabihin ng believe sa Bible? Obey. Obey first and you will see. Di ba laging ang Panginoon, ang salita niya, lagi muna siyang may ire-require. Di ba? May ire-require muna siya, may ipapagawa muna siya sa atin. Tapos, pagkatapos natin gawin yun, may apply yung batas at prinsipyo niya sa ating buhay, makikita natin yung resulta o bunga nito. Di ba? How to experience the fruits in order to have proof. Balikan po natin yung original na disenyo ng Panginoon sa tao. Genesis 1 verses 26 to 28. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image, in the image of God. Ulitin ko, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. 28. God blessed them and said to them, diba? Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Pansinin niyo po ito. Kinapslak ko. May utos po ang Panginoon After niya ang malikha ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan, lalaki at babae nilikha niya. Lalaki at babae lang, mga kapatid.
Di ba? Kaya nga sabi, the greatest problem of humanity is identity crisis. Mga kapatid, kung ito hindi naging malinaw sa akin, at ako hindi hinango ng Panginoon sa kasadlakang aking naranasan, hindi ko madidiskubre yung totoong layunin ng buhay na ito para maranasan ko yung buhay na ganap at kasiyasiya, para maranasan ko yung gloria ng Panginoon sa aking buhay, para maranasan ko yung kanyang kapangyarihan na kumikilos sa aking buhay, para maranasan ko yung pabor niya, na kahit minsan, parang pakiramdam ko, hindi ko deserve. Di ba may mga ganun tayong pakiramdam? Pero pagkatapos likhain ng Panginoon ang tao, pinagpala niya ito. Sabi, God blessed them and said to them, may sinabi, may instruction ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi, in every promises to claim is a command to obey. Pagkatapos yung pagpalain ng tao, sinabihan niya, may sinabi siya. May instruction siyang iniwan. Ang sabi niya, be fruitful. We are expected, we are created by God para mamunga. Kaya nga, if we do not bear fruits, if we do not produce fruits, kapatid, we are under cursed. Nakasumpa tayo. At kung ito po'y hindi mababago ang sumpang ito at hindi tayo tatalima sa salita ng Panginoon, at hindi tayo mamumuhay sa kanyang mga batas at prinsipyo, at hindi maghahari siya sa ating buhay, mga kapatid, even yung mga susunod na henerasyon, magsasuffer sila. Because of the mistake, because of the sin of one man. Pero pag ang isang tao lang ay sumusunod talaga sa Panginoon, may banal na takot, namumuhay sa kanyang katwiran, kapatid, generations upon generations will rejoice upon the name of the Lord, and they will continue to testify the goodness and greatness of God in their lives. Patay ka na, pinapasalamatan ka pa. We are commanded to be fruitful, mga kapatid. Kasi kapag nalaman po natin yung batas at prinsipyo ng Panginoon, it doesn't stop there. Di ba? Knowing is one thing, but understanding is another thing. And applying what you know is another thing as well. At kapag in-apply natin yung batas at prinsipyo, kapatid, sigurado yun. Ang salita ng Panginoon kailanman hindi ito nagsinungaling. Agad-agad ipapakita sa iyo ng Panginoon yung magandang resulta, yung bunga ng ginawa mong pag-a-apply ng batas at prinsipyo. Kinumand niya, sabi, be fruitful. Kapag hindi ka nagiging mabunga, pag hindi ka fruitful, kapatid, may kasunod wala kang karapatan na mag-increase in number. Diba sabi nga I believe it's Dr. Jonathan David, kung hindi po ako nagkakamali, kung nagkamali man po ako, pasensya po, i-correct nyo na lang po ako. If you find yourself a bad seed, do not duplicate. Uulitin ko, if you find yourself a bad seed, do not duplicate. Kapatid, kung alam mong hindi mo nire-represent ang Panginoon at ang kanyang kaharian sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, wala kang karapatan na mag-duplicate ng tulad mo na makasalanan. Diba? Pagkatapos, pag ikaw ay naging mabunga, tsaka ka lang mag-i-increase in number ng katulad mo, ng kawangis at kalarawan ng Panginoon. At ang susunod, tsaka lang mag-fill the earth, mga kapatid. Process. Pupunuin ang mundong ito ng mga katulad ng kawangis at kalarawan ng Panginoon. And doon ka lang magkakaroon ng subduing and subdue it. And there, you will influence. You will create impact and change. Diba? Sa area of your influence, sa buhay ng maraming tao. Noon, ang ginagawa natin, ipinipresenta natin ang sarili natin. Hoy, kunin mo naman akong speaker, magaling ako, matalino ako, tapos ako ng masters, nagdo-doctorate ako, talentado ako, ganito, lahat na sinabi mo. Lahat ng adjectives na magandang maglalarawan sa iyong katangian. Para lang ko, imbitahin ka na magsalita, maging judge, o kung ano pa man. Speaker, di ba?
Pero alam nyo, kapag nabubuhay ka po sa kaharian ng Panginoon, kapatid, at nakikita ng mga tao yung bunga mo, hindi mo kailangan i-promote ang sarili mo. Sila yung kusang lalapit sa'yo upang hingin yung wisdom na taglay-taglay mo. Di ba? Ganun naman yun, di ba? Oh. Lalapit sila dahil sa bunga, dala-dala mo. Imagine ang command ng Panginoon, be fruitful, increase in number. Kapag fruitful ka na, may karapatan ka na mag-duplicate ng katulad mo na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. At doon, mapupuno ang mundong ito ng mga kawangis at kalarawan ng Panginoon na kung saan magsasubdue. Okay? Because we are created to be the head and not the tail, mga kapatid. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Sabi po dito, the kingdom of God is the solution to every human problem on earth. Mga kapatid, ang kaharian ng Panginoon, ang tanging lunas o solusyon sa anumang problema, human problem, problema ng taong kinakaharap. Di ba? Lofty things, speculations, baggages, wala kang pera, lagi kang may karamdaman, wala kang kasapatan, di ba? Kahinaan natin, pag-uugali natin, pagiging madamot natin, katigasan ng ulo natin. Diba? Ang kaharian lang ng Panginoon, ang tanging lunas o solusyon to every human problem on earth. Kaya lang kapatid, hindi natin matutuklasan ang solusyong ito kung wala tayong pinapakinggan. Diba? Kung hindi tayo dumadalo sa mga gawain ng Panginoon. Kung hindi tayo nag-a-update, nag-a-upgrade. Kung wala kang pastor na pinagpapasakupan, na kung saan pinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, na patuloy siyang nagsusupply sa iyo ng mga batas at prinsipyo ng Panginoon, na kung saan patuloy mong pakikinabangan kung iyong susundin sa area of your influence. Marami sa atin, yes, we know the kingdom of God. Pero kapatid, yung malaman mo, yung makita mo, hindi pa yun eh. Diba? Yung makapasok ka. Because ang kingdom at ang paghahari ng Panginoon, kapatid, it's experiential. Ibig sabihin, nararanasan. Dito pa lang sa lupa. Baguhin na po natin yung mga lumang kaisipan ng mga patriarka natin, mga sinaunang kakristyano, na okay lang gumawa ka ng gumawa dito. Kasi yung bahagi naman natin, naandun sa langit. Hindi. Even sa powerful prayer ng Panginoon, your kingdom come, your will be done saan? On earth as it is in heaven. Kung ano yung nangyayari sa kalangitan, nangyayari dito sa lupa. Whatever God binds on earth, He will bind it in heaven. Whatever He looses on earth, He will loose it in heaven. Papangyayarihin niya dito. Mga kapatid, sabi sa Luke 4:43, but He said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Ito ang pinakalayunin, bakit ipinadala si Hesukristo ng Ama. Bakit kinailangan niyang maging tao, mamuhay kasama ng tao? Kapatid, to preach the kingdom of God. Gusto mong maranasan how to experience the fruit in order for us to have proof? Kapatid, the kingdom of God is the very solution to every
human problem. Hindi sinabing, pansinin niyo po dyan sa verse, ang sabi, I must preach the kingdom of God. Hindi sinabing, I must preach evangelism. I must preach worship. I must preach fellowship. I must preach discipleship. I must preach ministry service. Mga kapatid, itong mga nabanggit ko, these are all functions. Ginagawa lang po ito ng church. Magagawa lahat ito when we first know, when we prioritize the ultimate message of God, which is His kingdom or the kingdom of God. Sabi sa Matthew 24, verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Kapatid, the mere fact, testimony. Ibig sabihin, may ipapahayag ka. At yung ipapahayag mo, napatunayan mo sa pag-a-apply ng mga batas at prinsipyo ng Panginoon, napatotohanan mo sa iyong buhay. Because we cannot give what we do not have. Yung illustration nga lagi na ginagamit sa amin ni Pastor na, yung isang tao nakita niya lang yung Boracay sa online, sa picture lang. O narinig man lang niya, o hearsay. Pero yung isang tao na mismong with his naked eye, nakita niya with his feet, natapakan niya yung white sand. Naranasan niya, napuntahan niya yung Boracay. Kapatid, iba. Iba ang pagkikwento nun. Iba ang pagpipreach nun. Iba ang pagpapatotoo nun. May conviction, with conviction, because he experienced. He had his first experience. What Boracay looks like. How does it feel to be in Boracay? So, ganun din tayo mga kapatid. When the gospel of the kingdom will be preached, the end will come. This means all people groups need to hear the gospel for the end to come, mga kapatid. Sabi po sa Acts 1:3, during the 40 days after his crucifixion, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. This emphasizes the importance of this message among all the messages or teachings of Christ. Imagine, after he was crucified and he died, di ba? Nag-resurrect siya, nabuhay na magmuli. Kung hindi mahalaga ang message na ito, which is the kingdom of God, bakit pa siya bumalik sa kanyang mga disipulo para ituro ito ng 40 days after his crucifixion? This only implies that this is very important, napakahalaga. Di ba tayo pag tayo umalis ng bahay, pag tayo ay may nakalimutang isang napakahalagang bagay, sukdulan na kahit nasaan ka na, babalikan mo kasi mahalaga yun. O kaya kung may regalo ka, may nagbigay sa'yo ng regalo, binuksan mo, at nakita mo yung halaga o value. Hindi na nga lang nung regalo nung nagbigay sa'yo, ite-treasure mo yun ng sobra. Sobra mo yung iingatan. Diba? Jesus appeared and presented himself and proved the truth of his resurrection to the disciples. And if Christ has not been raised, our faith is futile, mga kapatid. Ibig sabihin, walang saysay. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus, kung hindi siya namatay, kung hindi siya dumanas ng pananakit, ang ating pananampalataya ay walang saysay. And we are still in our sins. Nananatili pa rin tayong makasalanan. Bakit?
ang Panginoon ang tanging katubusan ng kasalanan ng sangkalupaan. Sabi po sa Matthew 13, verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. Mga kapatid, pag pinagkalooban ka ng Panginoon ng pang-unawa na maunawaan ito, ng mata na makita, ng tenga na madinig, mga kapatid, isang bagay lang, pinagpala ka. Kasi ang sabi na sa Deuteronomy 29, verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed, ipinahayag, belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Kasi kung hindi ipapahayag sa iyo ng Panginoon, kapatid, kaawa-awa ang ating dadanasin. Mananatili tayong bulag, mananatili tayong bingi. Oo, may mata ka, pero wala kang vision, wala kang nakikita, wala kang natatanaw. Sumpa sa iyo yon. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, may mga mata, hindi makakakita, may mga tenga, hindi makakadinig. Pero lubos kang pinagpala, kapatid, kapag ka inalaw ng Panginoon na malaman mo, hindi lang basta malaman mo, maunawaan mo ang mensahe patungkol sa kanyang kaharian o sa kanyang paghahari. Lubos kang pinagpala. At bakit naman ito yung bukod tanging ninanakaw ng demonyo sa lahat ng mensahe? Kasi kapatid, ito yung magpapalaya sa atin. Ito yung katotohanan. And by knowing the truth, we will all be set free. Mga kapatid, ito yung magpapaaluan ng ating pamumuhay. Ito yung magpaparanas sa atin ng langit dito pa lang sa lupa. Mararanasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi yung kada babangon ka sa umaga, problema, puro reklamo. Iin mo pa lang sa trabaho mo, gusto mo, pauwi ka na. Di ba? Eh kapag nalaman mo yung sikreto, ipinaalam sa iyo ng Panginoon. Because you are His sons. You are His daughters. Kapatid, more than ng anumang yaman sa mundong ito, hindi kayang ikumpara. Yung i-reveal sa iyo ng Panginoon ang kanyang kaharian at ang kanyang paghahari. Kaya kapag ka ito ay tinuturo, kapatid, ng nagpapastor sa iyo, kapag nakakarinig ka ng mga mensahe about the kingdom of God, you have to position yourself. I-position mo ang sarili mo. Huwag kung ano-anong ginagawa. Diba? Pay attention. Listen. Diba ano yung magandang katangian ni Mary na hinangaan ng Panginoong Jesucristo? She always sits at the feet of Jesus Christ. She is attentively listening for every word that is being released in the mouth of Christ. Unlike ni Marta, abalang-abala sa paghahanda, paghahain ng kung ano-ano, eh hindi naman yun ang ipinunta ng Panginoong Jesucristo sa kanilang tahanan. When the Word of God is being preached, kapatid, you have to position yourself well. Huwag kang puposisyon sa may pinto, dahil pag bumukas yon, tama ang pinto sa mukha mo sa pool. Doon ka tulog talaga. Okay? Kaya kapag ka itinuturo ang message of the kingdom, kapatid, makinig, namnamin mo. Because not everyone is given the revelation. Hindi ito nire-reveal sa lahat. The secret things belong only or being revealed only
to the children of God, to His sons and daughters. What is the purpose of the church? To have dominion. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Kaya nga napakahalaga na sa church pa lang natitrain ka na. Training ground natin tong church eh. We are warriors of God. Dahil pag tayo ay dumating sa gera, kapatid, hindi ka lalangyut-langyut. You will not be chocolate soldiers. Na kung saan ka, lalapain ka ng mga demonyo, ng mga kalaban doon. Wala kang kalaban-laban, wala kang ka-weapon-weapon, wala kang ka-armor-armor. Nakakaawa ka naman. Nilalang ng Diyos. Diba? These are just the purpose. Evangelism, worship, fellowship, discipleship, ministry and service, these are all functions of the church. Mga kapatid, functions lang yun. Itinuturo ito, totoo. Pero lalo tayong higit na maglaan ng oras sa pag-alam ng mensahe ng Panginoon patungkol sa kanyang paghahari. Why? Because if we misunderstood God's original intent on mankind, our life is a big lie. Sabi po ni Miles Monroe. Ulitin ko po. If we misunderstood God's original intent on mankind, our life is a big lie. Mga kapatid, dito ko na po tatapusin ang aking ibinahagi sa inyo na pinamagatan ko pong our fruit is our proof. Kung ako po ay mabibigyan pa ng pagkakataon, itutuloy ko po ito sa pangatlong puntusan po, yung what are the fruits that are visible as proof. Ano po ba dapat yung nakikita sa atin? Hayag. Whatever we receive in the spiritual, it will manifest on the natural, mga kapatid. Kapag mabibigyan po ulit ako ng pagkakataon, atin po itong ipagpapatuloy. Muli po, maraming salamat, Pastor Wilbert, Pastor Hasmin, sa inyo pong buong pamilya, sa patuloy po na pagtitiwala sa akin at sa pagpapagamit po ng inyong platform. Sa nagpapastor po sa akin, Pastor Awi, Pastora Cha, at sa inyong buong pamilya, maraming salamat. God knows how grateful I am for your life. Sa aking mga kapatid sa Winwakat, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, sa lahat po na naabot ng mensaheng ito, maraming salamat po. And to God be all the glory.